Good morning! Kumusta ang ating mga buhay-buhay? Last month, Pastor Alro preached about the Bible, the Word of God, the foundation of our faith, the basic foundation of the truth that we believe. And last Sunday, the topic is about heaven and hell. Since we know that heaven is real, according to the testimony of some people, but above all, the Bible says so. The Word of God says about it. And we want that our family will be saved and will be grounded about the Word of God. Amen? Father God, thank you so much for this time once again to stand in this pulpit to share your word. Yes, Lord, use me today as your mouthpiece. I am not worthy, but because of your grace, you declared me righteous before you, and the evil has no reason to stop me. But I pray that whatever his deeds or his plan will not be walang magawa, Panginoon. I pray in Christ's name. Amen. I know you have heard different issues about family problems. Isn't it? Ako mismo, yung pamilya ko, problematic din eh. Last year, nag-struggle din kami financially dahil na-admit yung father ko. Kaya kung saan-saang connection pumunta para matulungan yung pangangailangan. Hindi naman kami milyonaryo at hindi member sa Medicare. But, maliit lang yun na problema kumpara sa iba. Maybe we consider some as ideal family, but impossible to have a perfect family. Because we are not perfect. We committed mistakes. You have heard a family that a father raped her daughter, a son killed his father, a father killed his son, brothers killed each other, divorce, broken family, and many problems. Pastors, ministers, Christians are not exempted with this problem. Immorality issue, alcoholism, drug addiction are real. And in some pastors' kids, may kakilala akong pastora, pinarehab ang kanyang anak. Babae yun. At kilala ko rin ang babaeng yun. Nagtaka na lang ako, nawala na siya, no? Saan na? Pastor, sa atin-atin lang to ha, secret lang. Pinarehab ko. Kasi, na-influensya ng droga. Anak ng pastora yun ha. Kaya, I don't know about you. What kind of problems do you experience right now? But today, let me tell you some Bible stories who had experienced different issues, problems within their family. These are the people we considered the father of our faith, the heroes written in the Bible, heroes in their times. And let's start with the family of Adam and Eve. So, sino may alam sa pamilya ni Adan at saka ni Eva? Cain killed his brother Abel. Who influenced Cain to kill his brother? There's no drug before. At wala nang iba pang tao, sila lang dalawa, magkapatid. Wala pa siyang barkada. Ngayon, we can say, they were influenced by their bad barkadas, influenced by drugs. But before, who influenced Cain to kill his brother, Abel? When Abel offered his offering to God, God accepted his offering. And when Cain offered his offering to God, God did not accept his offering because of his evil heart. Ayan, nagalit siya.
nasilo siya, pinatay niya kanyang kapatid. The first murder case in the history and written in the Bible. Kaya, masyak pa kayo sa patayan. Unang anak nga sa mundo, pinatay na kanyang kapatid. Genesis 4:8. The family of Abraham, the father of our faith. Conflict between Ismail and Isaac. Until now, they are in conflict. Isn't it? The issue of the birthright. Sino bang talagang mamuno? Sino ang kikilaning mamuno? The family of Isaac, Jacob and Esau. The issue of birthright. Esau sells his rights in exchange of food dahil nagugutom siya nung nanggaling siya nag-hunt. Walang kuha. Tapos si Jacob naman na marukoy din. Sige, bigyan kita pagkain. Binta mo ang rights mo. Pero si Esau hindi naman seryoso para lang makakain. Pumayag. But Jacob deceived his father in order that Isaac will give to him the blessing to become the one who will inherit his position. So, conflict between in-laws. Alam nyo kung ngayon lang yung conflict between in-laws. Genesis 26:34-35. When Esau was 40 years old, he married two Hittites, Judith, the daughter of Beeri, and Basemath, the daughter of Elon. They made life miserable for Isaac and Rebekah. Conflict between parents-in-law and daughter-in-laws. How about the family of Jacob? Genesis 37. Joseph, the favorite son of Jacob, sold by his brothers and deceived their father Jacob with a lie. Nakita namin yung damit ni, yung favorite na damit na binigay mo, ang magandang damit na binigay mo kay Joseph. Punit na punit, maraming dugo. Sigurado kami kinain yun ng baka kinain yun ng leon o Pero bininta nila. Mabuti na lang, hindi nga nila pinatay Gusto sana nilang patayin, but there's God intervention. Sabi ni Ruben, huwag, kapatid natin yan. Ihulog lang natin dyan sa wheel na dry. Nang dumating yung mga karaban na negosyante, bininta ng kanyang kapatid. Pagbalik ni Ruben, wala na siya magawa. Itinanggap niya na yung hati-hatian. Well, the family of Gideon. We know about Gideon in the Judges. Because of power struggles in Judges chapter 9, his son Abimelech murdered his brothers. Out of his 70 brothers, only one survived. Dami naman niyang kapatid. Grabe naman si Gideon magpasanay ng kanyang lahi. Ngunit isa lang ang naiwan, natira. Pinatay ng kanyang anak. Ang 69. Imagine that. Grabe na murder yun. Dahil lang sa power kung sinong papalit sa kanyang ama na si Gideon as judge. Only Jotham, the youngest, the son of Gideon, survived. How about sa mga pari naman? The sons of Eli, the high priest. 1 Samuel 2, verse 12. The sons of Eli were scoundrels. They paid no attention to the Lord. Mga bugoy, pastor's kid. Pagka bugoya, pastor's kid. Kurap. Kabalo ba mga kanang alam nyo ba na yung i-offer na sacrifice? Bawasan nila yon. Utusan na yung servant, bawasan nyo yung mga ginagawang sacrifice ng mga tao. Yung mga offering, bawasan nyo. Kung ngayon, bago pa bilangin, kunan nyo na.
para sa amin yan. Hindi ba yan yung mga babae na nag-alaga sa church, sa tent? Inaano nila, ginagalaw. So, sa atin ngayon, sino bang nag-alaga ng church para pagandahin? Itong mga pastors kinto, bugoy. Nakipagsiping sa mga deaconess. Kung sa ngayong konteksto. Kaya, anak ng pastor o high priest. The family of King David. Ang sikat sa Biblia, King David. 2 Samuel 13. Amnon, the eldest son of King David, raped her stepsister. Kaya nagalit si Absalom, ang kapatid ng kanyang nirape. And Absalom, the third son of King David, killed his brother Amnon in revenge of what he did to her sister. Siyempre, ikaw naman kapatid, hindi ka magalit, nirape ng kapatid mo ang kapatid mo. But the words, Absalom rebelled against his father David because he wanted also to be king. Nagkudita si Absalom, gusto niyang agawin ang pagiging hari ni King David dahil gusto rin niya maging hari. But we know, Absalom was killed dahil nagkudita. Iyak na iyak si King David dahil mahal na si Absalom. Nag-fasting siya. Grabe ang pag-iyak ni King David. But nirebuke siya ng kanyang general. Uy! Para ba ang pinapakita mo na mas mahalaga para sa ang buhay ng tao na gustong pumatay sa buhay mo kaysa mga sundalo mo na binuhis nila ang buhay nila upang ikaw iligtas? Yun ang rebuke ni Joab. Natauhan si King David. Para bang pinapakita mo ngayon na mas mahalaga yung taong gustong pumatay sa buhay mo kaysa sa mga taong nagsakripisyo ng kanilang buhay, binuhis nila ang kanilang buhay upang ikaw ay maligtas sa anak mong nagrebelde sa iyo. And Solomon, the youngest son of King David, when he became king, he killed also his brother Adonai because he wanted also to replace his brother Solomon. Well, sabi pa ni Adonai, ako yung kapatid, ako yung mas matanda, ako dapat ang maging hari, hindi yung youngest. Sinuportahan siya ng general na si Joab, dalawa sila patay. Ganon katindi ang nangyari sa buhay ni King David, sa pamilya niya. Mas matindi pa ba ang pamilya niyo ngayon sa pamilya nila noon? Brethren, what I'm trying to say, that even before the family of the people whom we considered the father of our faith, the heroes in the Bible, were not exempted of family issues, struggles, and problems. How about us today? Hindi ka nag-iisa? Tingnan mo yung sa katabi mo. Hindi yan lang nagsasabi siguro sa iyo, pero may problema yan din ang dala-dala. But today, let me share to you 5 ways to face our problems. And the title of these 5 ways, the 5 A's in facing family problem. Ayan. Ano ito? We know we are not exempted in different problems we are facing every day, different problems. But I hope these 5 ways will help you as your guide in dealing with different issues in your family. These 5 ways is not in order, or you can add more as long as will help you in facing your problem. Pwede mo siyang gawing 10, okay lang yan. Pwede mo balik na rin, okay pa rin. But as of today,
5 lang ibigay ko sa inyo. Anong una? Accept. Accept the reality and trust God for the rest. There are things happen beyond your control. Hindi mo kontrolado ang mundo eh. Hindi mo kontrolado ang desisyon ng isang tao. Kahit minsan, ikaw mismo, hindi mo kontrolado sa sarili mo, makagawa ka ng mali na ayaw mo sanang magkamali. But accept the reality. There are things happen beyond your control. But trust God for the rest. Pag hindi mo matanggap kung ano nangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, babaunin mo ito hanggang kamatayan. Yan. Hanggang kamatayan, babaunin mo yan pag hindi mo tanggap. Hindi ka masaya. Mamatay kang kulang. Dahil hindi mo tanggap. Regrets. Sabi pa ni Apostle Paul, we know that in all things, God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. Minsan hindi natin alam ang plano ng Diyos, hindi natin maintindihan ang Kanyang plano, masakit ang ating mararanasan sa buhay. Ngunit bandang huli, pag isa Diyos natin ang lahat, makikita natin ang bunga, ang resulta na ginawa ng Diyos sa buhay natin kahit masakit na masakit ang ating pinagdaanan. Accept and forgive. It's hard, of course. Pero pag hindi natin matanggap, mas lalong hard, mas lalong painful. Do you think Joseph would be happy if he did not forgive his brothers? Nung nasa kulungan pa siya, nung nag-struggle pa siya sa hirap, at kung hindi niya pinatawad ang kanyang kapatid? Sabi pa ni Joseph, Joseph said to his brothers, you plotted evil against me, but God turned it into good in order to preserve the lives of many people who are alive today because of what happened. Siguro hindi nyo pa alam ang resulta sa mga masakit na naranasan nyo sa buhay nyo, pero baka balang araw, sasabihin nyo rin ang sinabi ni Joseph. Mabuti na lang, ibininta nyo ako. Mabuti na lang, nakulong ako. Kasi kung hindi, maraming mamatay na tao. Kaya, accept and trust God for the rest. Kasi may mga maganda siyang plano kahit pa sa pangit na mga pangyayaring nangyari sa buhay natin. Accept and trust God for the rest. Kasi hindi mo na pwedeng ibalik ang nangyari na. Kung pwede lang ibalik ni Adam and Eve ang nangyari, sana bumalik na sila sa Garden of Eden. Lord, pwede bang ibalik mo kami doon? Masarap doon masaya doon. Walang problema doon. Pero hindi na. Tapos na. Let us move on. Admit your mistakes. Admit. Human as we are not perfect. We are also responsible and accountable in other way around. Let us give time to check our attitude. Sometimes, madali lang tayong mag-blame sa others. Nung nirebuke si Adam, Lord, si Eve. Nung nirebuke si Eve, Lord, yung serpent. Kaya pa sabi ni Brother Vic, wala na may ituro ang serpent, yumuko na lang sa lupa. Bakit? Wala ba tayong nagawang pagkukulang upang sila'y magkasala? Baka hindi natin na-examine ang sarili natin. Bakit nasuntok ng husband ng kanyang asawa? Pagbukas pa lang sa pintuan, boom!
Kasi lasing ang asawa, ang husband. Sinalubong ng putak na putak. Nasuntok. Sino masama? Ang husband, siyempre. Di ba? Masamang na-chismis. Oh, Mari, bakit may ano ka? May, ano yan, black eye. Si pari mo, napakasamang ugali. Sinuntok ako, lasing pang umuwi. Nanuntok pa. Di ba? Kasalanan ng husband. Pero kung pagbukas mo ng pintuan, uy, dear, lasing ka na naman. Ay, ano kita? Oh, may ready na ang sabaw. Kumain ka na, dear. Dito. Masuntok ka kaya ng asawan mo? Kinabukasan, dahil hindi na siya lasing, dear, anong problema? Ba't ka naglasing? Hindi ka na masuntok. Dinagdagan mo lang ang kasalanan ng husband mo. Nagkasala na siya kasi naglasing, nagkasala pa siya dahil nasuntok ka. Wala ka bang contribution doon? Wala bang contribution yung asawa na nasuntok? Mayroon. Kaya, do not point your finger sa husband mo lang. Sometimes we are so concerned about the sin of commission. Ano yung sin ng commission? Huwag kang pumatay, huwag kang gumawa ng ganito, ganito. Huwag kang magnarkaw. Sin of commission. How about the sin of omission? Ano yung sin of omission? Yung gustong ipagawa ng Diyos na hindi natin ginawa. Pray without ceasing. Forgive one another. Love your neighbor. Nagawa ba natin yun? Araw-araw, gabi-gabi ba natin pinag-pray yung partner natin sa buhay, yung anak natin? Palagi ba natin silang pinag-pray? Maganda bang pag-uugali natin sa kanila? Baka hindi natin nagawa. Actually, pag-i-examine natin ang sarili natin, mas marami tayong nagawang mistake sa omission kaysa sin of commission. Kasi hindi naman tayo nagpatay. Hindi naman tayo nagnakaw. Pero, do we pray without ceasing? Do we forgive? Do we love? Remember, we are all sinners. There is no room for self-righteousness. The righteousness that you have is declared by God because of His grace. Kaya sabi ni John, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and there is no truth in us. But if we confess our sins to God, He will keep His promise and do what is right. He will forgive us our sins and purify us from all our wrongdoing. Third, acknowledge the grace of God. What do you think why we are still here today, serving the Lord, worshiping God in the midst of our family problem? What do you think? Bakit andito pa tayo? Sa kabila ng lahat ng problemang nagdaanan natin, bakit andito tayo? Because of the grace of God and because we need the grace of God. Bakit nalampasan ni King David yung mga pangit na nangyayari sa buhay niya? It's because of the grace of God. Tinanggap niya. Nagsisi siya sa kanya mga kasalanan. Kinilala pa rin niya ang biyaya ng Diyos. Sabi pa ni Paul, meron siyang problema, 3 times siya nag-ask kay Lord, Lord, pwede ba? Bigyan mo ako, pakikuha ng problemang ito. Sagot ng Diyos kanya, my grace is sufficient for you, for my power is with perfect in weakness. Kasi kung nasa atin na ang lahat, ano pang kailangan natin sa Diyos? Secure na ang salvation natin. Provided ng everything. Hindi tayo magkasakit. Walang problema.
Maganda ang takbo ng buhay. Kailangan ba natin ang grace ni God? Hindi na yata. But, kaya, hindi lahat ng problema ay masasagot o may karoon ng solusyon according to our perspective. But we really need God's grace to overcome different circumstances that we are facing every day. That's why we need to acknowledge the grace of God. And without the grace of God, we are nothing. Hindi natin kayang tumayo sa mga problemang hinaharap natin araw-araw. Address the problem in God's way. Kasi minsan, gusto nating madaliin. Marami tayong paraan, marami na tayong natutunan. Hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. Address. Alam niyo ba kung bakit madalas mag-away ang mag-asawa? Dahil walang magpatalo eh. But if we follow the Word of God, siguro, hindi man natin ma-perfect, but malimit, mapakunti yung pag-aaway kung mayroon man. Nung bago pa kami ni Mrs. ko, mag-asawa, madalas yung pag-aaway. Kasi ako din yung tao na hindi nagpapatalo. Nung hindi ko pa nakilala si Kristo, ayaw ko maunahan. Malaking tao yan. Alam ko, wala akong laban. Suntukin ko na kagad yan. Di bali ako ang talo sa ending kasi ako'y maliit, pero ako'y nakauna. Madalas. But when I realize, dahil passive ako na pagkatao eh, kung ano niyang gusto niya, pakigawa nito, hindi ko kaagad gawin. Wala lang. Okay lang. Hindi, siyempre, sino bang asawa ni magagalit? Ano pag magagalit niya? Magagalit na rin ako. Wala na, away na. Ganon yun. Pero sa tagal na namin pagsasama, ganon pa rin. Passive pa rin ako minsan. Pero pag magdadaan siya, mag-smile lang ako. So, hindi na ako nakipagtalo. Kasi alam ko pag nakipagtalo, hindi matatapos-tapos. Magsakitan pa ng loob. Mahirap ang yung reconciliation. Kaya prevention is better than cure. But if we will give more time to meditate the Word of God, analyzing the situation, sensitive to the leading of the Holy Spirit, alam nyo, maiwasan ang sakitan sa loob ng ating pamilya. Madali na lang tayong magkapatawad, madali nating maintindihan ang kahinaan ng iba, dahil natanggap natin siya, ganun talaga ang kanyang ugali. Gusto nating baguhin yung ugali ng tao eh. Hindi naman tayo makapagbago ng ugali ng tao. Ang Diyos lang. Hindi natin kayang baguhin ang ugali ng tao. Pwede tayo makapa-impluensya. Makapagpasensya na tayo. Kapag-usap na tayo ng maayos. Anticipate the possible problem. Practical. Mag-St. Peter na tayo. Bakit? Hindi natin alam.
Baka mamamaya, bukas, bigla lang. Ako nga, yung December, plano ko, pagtanggap ko ng bonus ko at 13-month pay, pupunta na ako sa Land Memorial. Kasi wala pa akong libingan. Bakit? Hindi pa ready si Uno, saan kukuha ng pira, pampalibing sa akin. Kawawa! Nung sabi niya, Lord, pinahirapan mo naman ako. Grabe ka, Lord. Sisihin pa niya si Lord. Di ba? Ano sa palagay niyo? Nagsiserve yun si tatay, tapos ganito, mahihirap ang daanan ko sa buhay. Bigla niyo siyang kinuha, wala akong panglibing, wala siyang libingan. Saan ko kukuha ng pira? Kawawa si Uno. Anticipate the possible problem. Paghandaan niyo na. Practical preparation is very important to consider as well. Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Huwag kang mangutang na alam mo na namang mahirapan kang magbayad. Anticipate, alam mo namang wala kang pambayad, mangutang ka pa. Huwag kang gumastos ng sobra sa income mo. Alam mo, masushort ka. You have to anticipate. Paano na lang sa katapusan? Anong ulam namin? Inubos mo na sa chicken joy. Kahit pwede lang mang chicken lang. Mag-enjoy ka nga, chicken joy. Pero pagkatapos ng ilang araw, chicken sad na. What we need the most is survival, not pleasure. Dahil hindi naman tayo talaga taga dito sa mundo. Alamin mo kung sino ang mga barkada ng anak mo. Dahil posible yan. Pag ang kanya mga barkada ay nagyuyosi, umiinom, posible matimp ang mga anak natin. You have to anticipate. Kaya be alert. Kung alam mo na ang kahinaan mo ay babae, na alam mo na kasalanan yun, na-anticipate mo na kung ano maging resulta, pupunta ka pa doon. Makadecide naman tayo. Wag na ako doon. Maraming chicks doon. Mahirap na. Matempt tayo doon. Kung alam mo na pag ikaw ay nabigyan ng isang tagay ay hindi ka na kontento, gusto mo na marami tapos malasing ka, bakit ka pa tatanggap ng isa lang? Alam mo na yung isa ay may pangalawa pa. Huwag mo nang tanggapin ang unang isa. You have to anticipate. Kung alam mo na malasing ka kapag sasama ka sa barkada mong lasinggo, huwag ka nang sumama kung hindi mo kaya. Malaki ang posibilidad na matim ka. Kaya anticipate the possible problem. Kung alam mo na magagalit ang asawa mo dahil siya ay silusa sa sobrang pagmamahal sa iyo, so anong gawin mo? Huwag ka nang sama-sama sa opposite sex na kayo lang dalawa. Dahil pag uwi mo sa bahay, baka away na naman. You need to address the problem in God's way, but you have also to anticipate the possible problem. Therefore, let us apply these 5 A's in facing our family problems. Remember, you can face some of the problems boldly, but you can't solve all the problems. But with this guidance, mabalansi natin na hindi tayo masyadong masaktan o ma-overcome natin ang sakit. Hindi natin masolve lahat na problema. Nasolve ba ni Abraham ang conflict ni Ismael at ni Isaac? Hindi. Nasolve ba ni King David ang problema sa kanyang pamilya, nagpatayan ang kanyang mga anak? Hindi.
As of now, your unsaved loved ones, only God can save them. But you can be an instrument to lead them to Christ. You can pray. Pero sila pa rin yung magdesisyon kung tanggapin nila si Jesus o hindi. Kung maimpyerno sila, hindi mo yun problema. But you pray for them without ceasing. Pwede sila maligtas, pwede hindi. But ginawa mo ang dapat mong gawin. Let us pray. Father God, thank you so much for your word, for reminding us once again that we need your grace above all. Yes, we are not a superhero that can solve all problems, but we can overcome problems because of you, because of your grace. Thank you for your wisdom and help us to apply this into our lives. This is my prayer in Christ's name. Amen.